Very thankful po ang Pastor Valiente kanina sa gabi kong nasaksihan sa ating church at sa mga kaloob, mga bumula po sa ating mga members. Salamat po sa inyo. At salamat at chapter 8. Nehemiah chapter 8. Alright, maganda rin po ang report ni Mother Marvin at ni Mother Mark sa ating gawain po sa Angeles. Ang umaga po ay, umaga ay meron silang bisita na 26. Amen. Alright, karamihan po ay mga naging guest nung nakaraang linggo. Bumalik po talaga sila. Ayan sila po na pangako. At marami po maligtas. At may mga candidate po mag-isip na mag-ibagay po Sister Analo. May mga dalawa po na mababaptize po tayo ito. At patuloy niyo po pray. At ganyan po, salamat sa Lord. Maganda po yung ating mission offering. Kaya madali po tayo magpaganda po ng tao. Alright, Nehemiah chapter 8. Nehemiah chapter 8. Kung kayo pinarya na, ay ating usahin po, verse number 1 to number 3.
Nehemiah chapter 8, verse number 1 to number 3. Alright, ready po kayo? Okay, magkaroon tayo ng responsibility from verse number 1 to number 6. Ha? Okay. Nehemiah chapter 8, 1 to 6. Alright, ako muna. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate, and they spake unto Israel, the scribe, to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. And he read therein before the street that was before the water gate, from the morning until midday, before the men and the women and those that could understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Okay, nakagulo na. Alright. And Israel opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. Nasa pulpit siya. And when he opened it, all the people stood up. And Israel blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hand. And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Nung natapos na yung wall ng Jerusalem, no? Karamihan sa kanila, pinahintulutan na ng hari ng Babylonia matapos ang 70 taon na pagiging bihag sa Babylonia, pinahintulutan na ang karaniyang makabalik. Si Nehemiah, pinahintulutan naging tayo yung wall ng Jerusalem. Okay? And then, ngayon, i-dedicate na yung wall ng Jerusalem. And dahil dito, si Israel, hiniling ng mga tao na tumayo ka, basahin mo yung Bible sa amin. Binasa ni Israel, thank you. Mula umaga, nagbabasa siya, hanggang katanghalian, nagbabasa siya. Amen? Hanggang kinaumagahan pa, binabasa yung Bible. Now, chapter 9, yun yung continuation. Chapter 9, verse 1 to 3. At yun po yung naging resulta ng salita ng Diyos na binasa ni Israel sa harap ng mga tao. Chapter 9, 1 to 3. Sabay-sabay tayo. Now, in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloth and earth upon them. And the seed of Israel separated themselves from all strangers and stood and confessed their sins and iniquities of their fathers. And they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God, 1/4 part of the day, and another 4 part they confess and worship the Lord their God. Nakalimutan mo? Anong naging resulta? Confession. Amen? Anong naging resulta? Worship. Anong naging resulta? Celebration. Anong naging resulta? Consecration. Kanila pong itinalaga ang kanilang mga sarili sa Diyos. Nagsimula silang humiwalay na sa mga taga-ibang lupa. Amen? Upang ituwid yung pagkakamali, pagkakasala na nagawa ng kanilang mga magulang laban sa Diyos na naging sanhi ng kanilang pagiging alipin for 70 years doon sa Babylonia. Any understand? Amen? Confession, consecration, and celebration. Yun ang aking tatawin gabi na confession, consecration, and celebration. Dahil ng Diyos. Sa iyo po aking inihahandog ang pagsamba nito. Sa iyo po ako humingi ng kalakasan, ng piling, Panginoon, ng guidance upang maibigay ko sa mga tao mo yung mensahe na nais mong matanggap nila at maging bahagi po ng kanila pong mga buhay, Panginoon. Gagawin po lang ako, tagal ng Diyos. Bless you po, Panginoon. Iyakin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Now, okay. Now, binigay ko sa, ano ba ka na, asan pa in chapter 9, basahin nyo.
confession. Puno ito po ng kanilang pagpapahayag ng mga kasalanang nagawa nila at ng kanilang mga magulang laban sa Diyos. Ito po punong-puno ng mga confession about their sins na ginawa nila laban sa Diyos sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa kanila. Are you with me? Sino nga ba namang bansa at mga tao ang nakatikim ng bumuhang dagat, makatawid lamang sila? Israel lamang yun. Sino nga bang mga tao sa balat ng lupa ang nakatikim ng patnubay sa gabi ng haliging apoy para tanglawan sila, initan sila sa gabi? At nakatikim ng patnubay ng haliging ulap sa umaga. Amen? Palawag naman sila mainitan. Israel lamang yun. Sino nga bang mga tao sa balat ng lupa ang nakatikim ng bread from heaven? Di ba naman? Umuulan tuloy umaga ng tinapay galing sa langit. Sino lamang yun? Amen? Nasa gitna ng dry land, sa gitna ng desierto, may tubig silang nainom mula doon sa bumulbog na tubig doon sa mga. Sila lamang yun. Pero sa kabila ng lahat, ang inilang nila sa Panginoon. Pagsalansa, pagsuway. Amen, Krista? Dapat na silang lipulin ng Diyos, pero hindi ginawa ng Lord. Bakit? Because of God's mercy. Amen? Amen? Because of God's mercy. Okay? Isa ka talaga, hindi binawi ng Diyos yung haliging ulap. Di ba alam mo? Hindi binawi ng Diyos yung umuulang tinapay sa kanila. Amen? Hindi binawi. Bakit? Because of what? God is good, merciful, and gracious. Alam mo? Ganun dumating ang time. Okay? Yung Diyos-Diyosan na mga bansang natalo nila because of God's power, kinuha nila, sinamba nila. Di ba alam niyo siya? Yung Baalism, Ashtoreth, tsaka Molech, Diyos-Diyosan ng mga kalainitan, winorship na nila, at yung mga anak nila, inihahandog na ron. Ano yun? Amen? Nagpili ko, ano ang naging daan? Paano nangyari natin yun? Okay? Kaya nga, in chapter 9 is it's all about confession. Confession. As the people got right with God. Confession. Okay? And then, andun yung kanilang pagkatalaga ng kanilang sarili sa Panginoon. And then, naroon yung kanilang pagdakila, pagpuri, at pagpasalamat sa Diyos. Yes, Christian, yun yung sabihin, no? Okay. True confession always leads to consecration. Ito yung isang bagay na ibig kong matutuhan yun, ha? Okay. True confession always leads to what? Yun, consecration. Kapag ang tao ay tunay pong tinanggap yung kanyang pagkakasala, paghingi ng tawad sa Diyos, ito'y lagi pong maghahatid sa pagtatalaga ng kanyang sarili sa Diyos. Consecration. Amen? Amen? So may confession, may consecration, ano sunod? Alright, pupurihin mo ang Diyos. Remember, yung prodigal son, nakikita mo yun. Di ba? Nung siya'y kakain na lamang ng pagkain ng baboy sa hirap, doon yung napagtanto yung kanyang naging pagkakasala laban sa kanyang ama. Remember that? Amen? Bumalik sa kanyang ama, at nag-confess ng sala. Remember that? Amen. Kung sabi sa kanyang ama, nagkasala ako sa iyo at sa langit. Hindi na ako karapat-dapat tawagin anak mo. Remember that? Amen? Nag-confess and then nag-consecrate. Sabi niya, Ama, huwag mo na akong ituring na anak. Alipin na lamang. Tama? Amen? Alipin na lamang. Ano sabihin mo? Itinalagan yung kanyang sarili sa ama. Tama? Ikinonsecrate. Amen? Pero hindi tinanggap ng ama, bagkus yung kanyang ama, binihisan siya at tinanggap pa rin siya bilang anak. Remember that? At anong sabi ng ama sa mga alipin? Maghanda tayo. Sa pangitong anak mo ito, bagamat dumatay na, ay muli pa na buhay. Nagkaroon ng what? Celebration. Yes, every time na mayroong tunay pong confession, mayroong kasunod na what? Consecration. Amen? At ang consecration, nabubuo ng what? Ayun. Celebration.
38. Ready? And because of all this, we make a sure covenant and write it, and our princes, Levites, and priests seal unto it. Nakita nyo? After the prayer of confession, after the consecration, okay, they write out on paper. Kanina pong isinulat sa papel yung mga hakbang na kanilang gagawin at paano nila ito gagawin. No? At then, umirma po sila. Inilagay ang kanilang mga pangalan at sila po pumirma at sila po kanilang sineryuhan. Nakapakita po ito ng kanilang determinasyon. Nakikinig ka sa akin? Ng kanilang determinasyon na itutuwid din ng lahat yung kanilang mga masamang gawa. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Isinulat. Amen? Bilang covenant at pinirmahan. Amen? Yung chapter 10, from verse 1 to 27, ay yung mga pangalan ng mga magiging na lalaki na pumirma na ito po'y kanilang isasagawa. Kasi these people consecrate themselves. They consecrate themselves to fulfill God's command. Amen? Amen isa? Kanilang itinalaga ang kanilang mga sarili, isinulat at pinirmahan pa. Alright? Ngayon, hindi kong ibigay ang ilang bahagi ng kanilang mga itinalaga na gagawin at paano gagawin na para sa Panginoon at kanilang po itong pinirmahan. Chapter 9, okay, chapter 9 and verse number 3. Tignan niyo po. Okay. Okay. Oh, I'm sorry. Okay, alright. Number 1, chapter 10. Chapter 10 and verse number 13. 10, 13. Hindi na kayo? Alright. Ito yung unang bahagi. Ready? Basa. And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our son. Okay? Nakalimutan mo? Ano yung unang bahagi? The application of the Word of God. Kanilang i-apply lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Sa pagtotoo naman, okay, what's the point? Na kung makikinig ka ng Bible, babasahin mo yung Bible, tapos hindi mo naman ito gagawin. Amen ka siya? Amen ka siya? Pinakinggan mo, di ba? Binasa mo, gawin mo. Amen ka siya? No, tatandaan din mo lang, the Bible is for us and not against us. Amen? Ang mga salita ng Diyos ay binigay na para sa atin. Hindi laban sa atin. Ito'y atin. Amen? Ibinigay ng Diyos, di ba? Hindi lamang para magkaroon ka ng kaalaman, kundi para mabago yung buhay. Amen? At masiping gabay mo. Sabi nga ng tabi, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alright? Yes, kasi handa sila i-apply ang salita ng Diyos. Alright? At number 1, na kanilang pong isinulat at pinigman ni Sumat. Chapter 10:30, that we are not going to be unequally yoked together with unbelievers. Ito yung number 1 na pinigman nila. Nakalimutan mo? Yung kanilang determinasyon, isinulat, and then what? And then what? Pinirmahan nila, sineryuhan. Pinagtibay nila. Okay? We are not going to be what takas. Okay, natin po. Okay. Ano sabi sa Indians? Ano kanilang kanila pong katalagahan? Hindi namin ibibigay, okay, ang aming mga anak na babae, unto the people of the land. Yung mga Kanaanita, mga Jebusite, hindi rin kami kukuha ng mga anak nila
para sa aming mga anak na lalaki. Yes, we are not going to be unequally yoked together. Maliwanag ba pa din? Maliwanag ba? Okay. Naging aral sa atin yung mga pangyayari. Okay, naging aral sa atin. Tingin po yung sabi na sa chapter 13, 26. Ipinaunawa nila sa kanilang pong mga anak. Okay, diyo. Chapter 13, 26. Ready? Sabi nila, did not Solomon, king of Israel, sin by these things? Ano yun? Nag-asa po si Solomon nang hindi nilakalahi. Nakita ba? Nakita ba? Yung ginawang pag-aasawa ni Solomon nang hindi Israelita ay what? What? It is what? It is what? It is sin. Sabi niyo po? Yet, among many nations was there no king like him, who was beloved of his God, and God made him king of over all Israel. Nevertheless, ganun pa man, even him did outland his women, cause to what? Cause to sin. Nakakit man? Okay, di doon nag-umpisa na nakapasok ang pagsamba kay Baal, kay Molech, kay Astoret ng mga Israelita. Ari na sila ba? Ari na ba? Doon na sila. Napalayo sila sa Lord. Yung mga Diyos-Diyosan na mga bansang natalo nila, iniuwi nila, sinampa nila. At sinabi pa na itong si Baal ang nagkapasaan sa Egypt. Kaya niyo matinta, gantihan mo yung Diyos ng anong kasalanan. Sa atin naman, ay aral din sa marami, di ba? Na yung pakikipamatok sa hindi mananampalataya ay nagbubunga ng mga constant fight. Palagi ang away sa bahay. Nakikinig sa akin? Kasi yung Kristiyano na talagang lumago sa church, natuto, nagkakisiwa ka rin yun eh. Tama ka ba? Nagkakisiwa ka rin, katama ka? Yan, pag nagkasawa ka na ang sin, hindi mo rin protection. Maliwanag ba? Mag-aaway kayo. So, kapag yung budget mo makakaitis ka, kapay-kapay ba yun? Mag-aaway kayo. Nakikinig sa atin. Amen? Every Sunday, nag-church ka. Okay, yung mga pag-asawa, hindi sa church. Kaya tuwing Sunday, magsisimba ka, mag-aaway kayong dalawa. Nakikinig kayo. Yung mga anak mo, gagaling mo rito, yung asawa, gusto magdaboy kayo. Amen? Hanggang dumating ang time na pagod ka na kasi dami kayo nagawin kasi bandang ulit. Ang nangyayari, sumusukog yung Kristiyano. Ay, ba't eh? Hindi naman naghanap sa Israel. Alright, sa bandang huli, mas higit na nanaig. Nanaig. Ang mga kanaalita na napag-asawa ng mga Hudyo. Kaya ang number one, naging piniliman, we are not going to what? We are going to be unequally yoked together. Kaya ito din ang dahilan kung bakit sa New Testament, ay ipinakita ng Bible sa Kristiyano na to marry an unbeliever. Amen? In 2 Corinthians 14, sabi ng word, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship? What fellowship? Anong pakikipag-fellowship mayroon sa kalikuan, sa kaliwanagan? Anong pakikipag-fellowship mayroon ang kalikuan sa katwiran? Ang kaliwanagan sa kabibigman. Anong pakikipag-fellowship mayroon? Ang Diyos at sa Diyos na buhay tunay. Sabi ng Lord, come out from among them and be ye separate. Natuto ang Israel. Natuto sila. Kaya yung number one na kanila pong ginawa, na kanilang i-apply, that we are not going to be unequally yoked together with unbelievers. Also in 1 Corinthians 7, 39. 1 Corinthians 7 and 39. Meron ba tayo tagalog ito ba? Baka hindi ko napasok ko nila sa lumba. Tayo nga sabay-sabay. Tayo nga. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay
asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa ay may kalayaan na siyang makapag-asawa sa kaninumang ibig niya, sa kalooban lamang ng Diyos. But only in the Lord. Dapat believer din. Okay? Kasi natin mga bago. Dapat believer din. Amen? Ate June, Ate Claudio, Luis. Bakit? Most of the time, binanggit ng Bible na nauwi sila sa idolatry, kahit Christian na. Most of the time, talagang nawawali sila sa Panginoon. Okay, minsan, huwag natin kalimutan, hindi lamang yung mga estatwa, hindi lamang yung mga rebulto. Huwag natin kakalimutan na an idol is anything you love. Amen, isa? An idol is anything you love more, fear more, serve more, and value more. Ano bang mga bagay na higit mong iibigin, higit mong paglilingkuran, higit mong papahalagahan, higit mong kakatakutan ng kaysa Diyos, yan ang idols mo. Amen? 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 Huwag kalimutan. Okay, ang ating Diyos ay serosong Diyos. Hindi niya ibig na makita na mayroon kang higit na iibigin, higit kang paglilingkuran, higit kang papahalagan kaysa Kanya. Possession can be an idol. Ano sabi ko? Possession can be an idol. Alright? The Bible says, kung nasaan ang iyong for where your treasure is, there will your heart be also. So possession can be an idol. Ano yung pangalawa? Pleasure can be an idol. Alright? Ano yung pangatlo? Money can be an idol. Kaya nga, if you love and live sa tatlong bagay na ito, if you spend more money, more time, rather than God, that's an idol. Emily ka? At ilalayo ka niyan sa Panginoon. Okay, kaya kanina pong sinula, kanina pinarmahan, at kanina pong pinagtibay that we are not going to be unequally yoked together. Okay, pangalawang bagay na kanila pong pinagtibay. Kanila nagkaroon sila ng confession, nagkaroon sila ng pagtatalaga. Pangalawang bagay. Notice verse 31. Verse number 31. Ano yung number 1? Na kanila pong pinagtibay, we are going to be unequally yoked together. Pangalawang bagay. Notice verse 31. 31, ready? And if the people of the land bring whale or any victuals on the Sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the Sabbath. Nakalimutan mo yan? Nalaman niyo po, nung sila po nasa wilderness, nagpapaulan ng Diyos tuwing madaling araw ng mana. Alam sabi ng Lord, okay, sa pag-Friday, sige, damihan na ninyo. Para bukas, Sabat kasi, magpapahinga kayo. Pero anong nangyari? Okay, may lumalabas pa rin. Ano ba na? Talagang matigas sa ulit yung mga tao ito. Amen? Di nakakahuli sila pag Sabat. Namumulot ng gatong, nagluluto. Ano ba yun? Talagang masumahin sila. At dumating ang time na talagang ahasa na silang sumusuway sa Panginoon. Andon ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, at andon, kapag araw ng Sabat, listen carefully, may mga Kanaanita, mga Bombay, may dalang mga parinda, Sabat, nagbebenta, nagabas ito, bumibili sila.
siya? Maliwanag ba? Not like confusion, no? Okay, matter na iba. Bakit, pastor tayo, linggo sumisimba? Bakit hindi Sabat? Samantalang ng Old Testament time, Sabato. No, listen. Yung Sabat always means what? So, talaga, Sabat always means rest. Pahinga, panghitin. Hindi ito pagsabat, nagpatay na sila. Narinig siya? Nagpatay na sila. Yung Sabat ang ino-observe ng pinaka mga banal na araw. Kapahingahan. Maliwanag ba? At bukod tanging Hudyo lamang ang inutusan at binigyan ng batas na mangiling kapag Sabat. Hudyo lamang. Israelita. Hindi ito binigay kayo naman ba sa Hudyo lang? Are you with me? Kasi nasabi ko kasi mali ang Sabadista. Are you with me? Amen? Hudyo lang yun, ha? Okay, tingin po. Okay, Exodus chapter 33. Para maniwala sa atin, Exodus chapter 33. Okay, go Exodus 31. 13, 17. Exodus 31, 13 and 17. Alright, para saan ba yung Sabat? Yes po, number 1, para sila magpahinga, mangiling, magbulay-bulay, ha? At pangalawa, ang Sabat ay binigay bilang sign, bilang pinakatanda sa kanila. 31, 13, nandiyan na kayo? Alright, verse 12, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily, my Sabbath ye shall keep it, for it is a sign between me and you throughout your generation, that ye may know that I am the Lord, that sanctify you, or what? Separate you mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, bukod tanging Hudyo lamang ang binigyan ng ganitong pangingilin. Walang ibang bansa. Para magsabing sign between God and Israel. Alright? Verse 17. Pakitalas nga? It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days, the Lord made heaven and earth, and on the 7th day, He rested and was refreshed. Okay? Pero gano'n pa man, sinuway pa rin nila ang Panginoon. Ha? Now, ngayon, bakit naging Sunday tayo? Ano dahil? Sa bakit Sunday nag-resurrect ang ating Panginoon sa Kristo. Are you listening to it? Amen? Ha? Okay, Matthew, Mark, Luke, and John, lahat nakarecord on the first day of the week, nabuhay si Jesus Kristo. Amen? Amen? And every first day of the week, nagtitipon-tipon na ang mga Christian. Hindi na Sabat ang kanilang ino-observe, kundi yung araw ng Sunday, tinawag nilang Lord's Day. Revelation 1, 7 and 9. Amen, Krishna? Amen daw. Ibig sabihin nila, mahigpit ang Diyos sa Israel patungkol sa pag-observe ng Sabat. Mahigpit ang Diyos. Ang higit sa akin? Amen. Amen. At ang parusan niya sa mga lumalabag ng Sabat is what? Stone to death. You follow me? Amen? Now, listen. Ang Diyos na nagbigay ng Sabat sa Israel ay siya rin Diyos na nagbigay sa atin ng Sunday na i-observe natin, not to forsake the assembling of ourselves together. Amen, Krishna? Amen? Ganun po yan. Kaya pag nakatagpo ka ng mga Kristiyano na meron doon silang revival meeting, pero hindi naman sila tapat magsimba kapag ka-Sunday, hindi talaga na-revive yun. Amen? Ang Kristiyano revive,
nag-observe at kanilang tinitingnan na ang Sunday is the Lord's Day. Alright? Kaya ang pangalawa, na naging tipan nila, na kaya itinalagaan sa Iswa that we are going to keep God's Day holy. So sa atin, isa, ang Sunday is what? It is God's Day. Amen? It is God's Day. Walang na araw para sa atin. Amen? Na talagang iuukol natin talaga to worship God. At doon tayo magtitipid. Okay. Pangatlo. What is verse number 32? 32. Ilang taon sila naging alipin sa, ilang taon sila naging biyan sa Babylonia? 70 years, diba? 70, ha? Okay. Now, ang Sabado ay 7 araw. Amen? Amen? Ang Sabado ay 7 araw. Alright? Now, talagang nilabag nila ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, okay, nilalabag niyo Sabado na magiging biyan kayo sa Babylonia for 70 years. Alright? Kaya nung ika-70, tsaka na sila kalabas. Talagang natuto sila. Kaya mula doon, sabi nila, yes, we are going to keep God's Day what? Holy. Alright? Kaya sa Christian, maging hamon din sa atin. Kaya talagang yung araw ng linggong ito, dahil ito, ay ito rin mo talagang araw talaga ng Panginoon. Alright? Pangatlo po, nakala pong pinirmahan, verse number 32, that we will not forsake the house of God. We will not forsake the house of God. Hindi namin kakaligtaan, hindi namin pababayaan ang bahay ng Panginoon. Alright? Alam niyo po, sa loob ng mahigit 10 taon, ng panahon ni Hari Ahab, hindi lang 10 years. Hindi lang. Mahigit 20 years na ipinagdak niya yung house of God. Alam niyo po yan? Nakambupulong na yung gamit. Ganun ka siya? Pinabayaan nila. Alright, pinabayaan nila. Dumating din ang time na yung mga hindi na nagdadala ng tithes and offering ng Israel. Kaya yung kanilang mga priest, yung mga sacerdote, iniwan ang church at nagsimula silang magbukid. Bakit? Sapagat wala nagdadala ng suporta sa house of God. Are you with me? Amen? Nang naging araw yun sa Israel yun. Dahil dito, nagkaroon sila ngayon ng tipan. At kanila pong ikinonsecrate ang kanila mga salita, we will not what? We will not? Alright, wala na yun. We will not forsake the house of God. Now, sa paanong kaparaanan? Notice verse number 32. Sa paanong kaparaanan, nila hindi na pababayaan ang house of God. Pero tayo na also, we made ordinances. Kaya niya? We made ordinances for us to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of God. For the showbread, ano pa? For the continual meat offering, and for the continual burnt offering of the Sabbath and of the new moons, for the service and for the holy thing, and for the sin offering, to make an atonement for the Israel, and for all the work of God, the house of our God. And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people for the wood offering. Gunihin ko yung wood offering, and to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the Lord God, as it is written in the end, to bring what? The first fruits of our ground, and the first fruit of all fruits of year by year unto what? The house of the Lord. Nakatid po kayo? Amen kasi? Amen? Naginti pa nila. Talagang itinalaga nila ang kanilang mga sarili. We will not forsake the house of God. Dadalhin namin ang mga ikapo, ang mga first fruits, at
number 30, verse number 39. Ito na. For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and of the oil unto the chambers where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers, and we will not, what? We will not forsake the house of our God. Amen. You see, Christian? Talagang nagkaroon sila ng revival. Amen? At nagsimula sila italaga ang kanilang mga sarili. Hindi natin pababayaan ang bahay ng Panginoon. Amen? Amen? Dadalhin natin ang mga ikapo, ang mga handog, at maging mga first group na yan. Isip ko siya, isinulat, pinirmahan, at sinirmahan. Amen ko siya? Amen? Ano yung wood offering? Di ba yung wood offering, may mga taong committed, ang commitment nila, kahoy yung dadalhin. Ito pinagpapakita po ng mga tinatawag ng mga practical things na kailangan sa house of God. Amen? Minsan hindi pera. Di ba? Minsan parang sa atin. Okay. Ganun din sa atin. Okay. Nakita mo mo kami? I-listen mo. Amen kasi? Hindi, nakita mo may kainan, hindi ka pagkakain, alis ka na, hindi. Titignan mo kung paano ka tutulong. Para bukas walang panis. Okay, walang panis, iuwing lahat ka natira. Amen? Good offering yun. Amen? Nakita mo may sira? No, may sira. Gagawin mo, kahit sira ulo. Ano natin? Amen? Amen? Yung mga praktikal ng mga bagay. Okay? Amen? Huwag natin pabayaan ang house of God. Okay? Nakita ko. Kasi mag-ipis na ako. Ako ang basura doon. Yun yung mga good offering. Maliwanag ba? Hindi kailangan ng pera doon. Yung hindi italaga mo ang sarili mo ayaw kung nakita madumi ang bahay ng Diyos. Hindi mo to give me that forsake house of God. Okay? Kaya kapag kapag talagang totoong revival, pagka talagang totoong revival, nakita mo talaga renewal, okay? Nakita mo talaga yung interest ng Kristiyano in the house of God. At maging sa mga paghahandog dito. Hindi lamang salapi, kundi serbisyo at paglilinis. Yung mga churches na nagkukwento na nagkaroon kami ng revival meeting. Pero lagi kong binabang, isinit puso ko talaga. Kapag tunay ang revival, yung mga tao rin is bumabalik. Hindi pagkatapos sa revival, dahil Sunday, wala na naman. Hindi ka ng revival. Okay? Amen, Christian? Amen? Yung sinasabing revival, pero hindi lumalagaw ang attendance, there is something wrong. Okay? And it's no matter. And if it has not reached your wallet, pakikinig ka sa akin? Amen? Yung revival, if it has not reached your wallet, it has not reached your heart. Amen? Kapag may revival, malagaw ang attendance at malagaw din ang offering. Amen? Hindi na mababayaan ang mga manggagawa ng Panginoon. Bakit? In Matthew 6:21, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen? Sinabi ng confession. Alright? No, sapagkat totoo ang confession, anong sumunod? Consecration. Kanilang itinalaga ang kanilang mga sarili. Hindi namin papag-aasawahin ang aming mga anak na believers. Alright? Hindi kami kukuha sa kanila ng mga dalaga para sa aming mga binata. Yung aming mga dalaga, hindi namin maging asawa ng believers. Hindi ko na gawin. Pero tama naman talaga. Okay? Tama naman talaga. No? And second is what? We are going to keep God's day holy. Amen? Mahalaga yun.
Natutuwa ako pag, alis, kahit tanong nyo kanino mga nagiging bisita ng pastor. Tinuturo ko talaga. Nakakadinig ba? O yun, mga taga-ordarin na yun. Yun, galing pa yun sila sa Kalamba. Yun, galing pa yun sa Alaminos. Ibinigay ko kung yung bukod din yung sarili ko. Nalagpisa ko sa mga tao yun eh. Nakapakalala kayo, hindi mo ba nagpupunta ko ito? Yun, may bukod, milyonaryo yun. So, chapter 11, 1 and 2. Okay. Kaya, ano yung part ng kanyang consecration? Yes, in-apply nila ang mga salita ng Diyos. About marriage, about Sabbath keeping, at maging yung giving nila. Giving nila para huwag mapabayaan ang bahay ng Panginoon. Okay, pangatlo, okay? Okay, so application, pangatlo, what is chapter 11, 1 and 2? Pinagin po, 11, 1 and 2. Nandiyan kayo? Patingin po. Ito pala yung kanilang pagkatalaga ng kanilang sarili. Ready? And the rulers of the people dwell at Jerusalem. The rest of the people also cast lots to bring 1 of 10 to dwell in Jerusalem, the holy city, and 9 parts to dwell in other cities. And the people blessed all the men that willingly offered themselves to dwell at Jerusalem. Ano ibig sabihin? Kasi po, nalagyan ng pada yung city, yung Jerusalem. Pero kalamihan ng tao, wala sa city. Nakadala sa mga baryo. Nakikinig ka sa akin? Nakadala sa baryo. At ang problema, may mga people of the land na nandun sa Jerusalem. Kaya dahil dito, anong ginawa nila? Okay, bumilang sila, okay, ng 1 to 10, 1 to 10, yung ikasampung pamilya, doon kayo sa Jerusalem. Tauhan niyo yun. Magsibing ilaw kayo doon sa city ng Jerusalem. Magsibing ilaw kayo sa mga pagan na naroon. Yan yung isa. Ano yung pangatlo? Ito yung pangalawa nilang naging katalagahan. Occupation. Aakupahin natin ang Jerusalem. Alright? Ano ibig sabihin? Yes, it means we must let our light shine kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Alright? Okay? We must let our light shine where God put us. Okay? Kasi walang gusto nila sa city. Marami na sa mga baryo at may mga lupa na sila doon. No? Pero ang maganda rito naman, nung sila po utusan ni Nehemiah, kayong pamilya, doon kayo sa city, hindi sila sumaway. Anong dahilan? So bakit nagkaroon ng confession? Ano yung pangalawa? Consecration. Amen? Kanilang itinalaga nila ang kanilang mga sarili na anuman ang ipapagawa sa amin, alang-alang sa Diyos, gagawin namin. Amen, Christian? Amen? Ano mang iutos sa amin? Ano ang ipagawa sa amin? Sapagkat amin ikinonsecrate na ang aming mga sarili sa Diyos, susunod kami sa iutos sa amin. That's consecration. Okay? Kanina tanghali, kami nung kasi Islamic preacher, Pastor. Kung kailangan yun ng preacher sa Angeles, pumunta ako. Nakakatuwa, amen isa? Amen? Yun ang ibig sabihin ng consecration. Maliwanag ba? Itinatalaga mo ang sarili mo kung saan ka mo ipapadala alang-alang sa Panginoon. Alright? Easy. Ipagawa sa iyo, alang-alang sa Diyos, gagawin mo. Maliwanag ba? Ano isa? Ito mo gawin ka? True confession always leads to what? Always leads to what? Consecration. Consecration. Okay? And then, celebration. Alright? Okay. Pangatlo, celebration. What is chapter 12? 27 to 28. Chapter 12, 27
to 28. Alright, ganda kayo? Well, 27 to 28. Now, nang matapos ang lahat ng ito, no? Nandun yung pagkukonvert ng sala. Alright, nandun yung kanilang pong pagtatalagan ng kanilang mga sarili. Talagang nagsinubo nila. Okay, ano naman ang nais ng Diyos, gagawin namin. Saan kami nang ilagay? Pumunta kami. Ano naman iuutos sa amin? Gagawin namin. Alang-alang sa Panginoon. Okay, see? So, naayos ang lahat. No? If you said, no? Alright, that is chapter 12. Verse 27 to 28. Ready? Basa po. And the son of the seniors gathered themselves together, both out of the country. Okay, see? Nandun ang awitan, nandun ang mga singers, at sila po'y umawit ng papuri sa Panginoon. You know, this number 48. Tayo na, 48? 43? Hindi? Also, that they offered great sacrifices and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy. Kapag meron talagang true confession, na andun ng consecration, at ang cause of this was great joy. Bakit? Ano yan? For God had made them rejoice with great joy. The wives also and the children rejoice, so that the joy of Jerusalem ay umabot hanggang saan? Ang joy nila. Hanggang sa palayo. Umabot ang kanilang kagalakan. Celebration. Amen siya? Celebration po ito. Amen? Amen? Ikaw ba? Hindi ka ba masaya kapag alam mong nagawa mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo? Amen siya? Amen? Hindi ka ba masaya kapag nakapag-win ka ng soul at yung gawin mo na-baptize? Amen? Hindi ka ba masaya yung pinagpipili mong Bible study nabuksan, nakapagturo ka, may nakinig sa'yo? Amen? Amen? Masaya ka ba nung nakasunod ka sa tubig ng bautismo? Nagtatuwa ka ba? Hindi ko makalimutan yung nabaptize ako. Hindi ko makalimutan yun. Okay? Kasi magmimisyon na ako nun dito sa Santa Cruz. Pero talaga dahil sa bautismo hindi ako kumbinsido sa baptism ko. Sabi ko talaga, binautismohan ako, alam ko talaga, grade 3 ako. Binautis ako, grade 3 ako sa baptism. Nabaptis ako nun sa ilog ng Kabilbao. Tanda ko pa yun. Tapos, nagbinata ako, napunta ako ng Basig. Wala na, naging magulong buhay ko nun. Barkada, talaga unsave ako. Nasave ako 1984. Nasave ako 1984. Okay. Nagsimula ako dumula ng Baptist Church. Tapos sa Edwin Tan. Dumadala ako, doon talaga yun. Alam ko sa iba ko, wala akong dudala ko sa iyo. Nag-church na ako. Okay, naging worker ako ng church. Nag-handle na ako ng Bible study. Pero talagang mali. Nagsabi ako, talagang mali. Dapat nasave muna ako bago ka na-baptize. Okay? Nag-request ako ng baptism doon sa pastor ko. Alam ko mali ang baptism ko Kasi nasave ako noong 1984. Pero ang baptism ko nung grade 3 pa ako. Alam ko, hindi ito tama. Nag-request ako ng baptism. Ayaw mo na gusto mo. You know why? Kasi, Brad, may mga, yung pastor kasi nasave ako na taga-baptise kasi may mga binaptise kayo. Iba ang gagawin natin, hindi mga binaptise mo, baptise mo. Ayaw mo baptise mo. Ayaw mo pa kayo. Talagang, nabigat ang loob, mali. Kailangan ko ng scriptural
baptism. Amen? Mali ito. Unsaved ako nung ako'y binautismo. Ibig sabihin, unsaved ako nung ako'y binaptas. Unsaved ako, 18 ko. Hindi ako tumigil. Okay, hanggang talagang, alam ko yun, December na, talagang malibiging panahon, prayer meeting, napilit ko yung pastor. Okay? Sabi ko, I don't care kung magtawa man sila. Ang mahalaga, nagawa ko yung tama. Hindi ko kaya. Pagtutong ko sa tubig, talagang nangangatog ako eh. Nilubog ako, pag ako nangangatog ako sa Diyos, pero nag-aalala ng puso ko. Tuwang-tuwa ako sa pagkat nagawa ko yung tama, alang-alang sa Panginoon. That's celebration. Nagawa mo yung tama, nagawa mo yung para sa Panginoon, mag-celebrate ka. Nakapag-green ka ng kaluluwa, mag-celebrate ka. Sa doon sa langit, nagsa-celebrate. Dito, hindi ka mag-celebrate. Kaya gusto ko magsabi, members, na-save siya. Amen! Amen? Sa pag nagkakatawa sa langit eh. Okay? Kaya nga, isip, kapag talagang tunay ang confession, take a piece na, confession means what? Agree to God that it is sin. Yan ang tunay pong confession. Hindi kumpisa. Confession means what again? You agree with to God that it is sin. Panginoon, inaamin ko, mali ako, kasalanan yung nagawa ko. And then name it. Ang sabi ko? Name it. Banggitin mo, sabihin mo kung ano yung nagawa mong pagkakasala. Yan ang tunay pong confession. Yun ang nais ng Diyos sa bawat Christian. Marunong kang mag-confess. Maliwanag ba? Hindi ka nagtatakip ng kasalanan. Hindi mo sinisisi ang sinuman. Tinatagal mo, ikaw ang mali. Ikaw ang nagkasala. At sabihin mo siya, ano yung nagawa mo pagkakasala? Yun ang confession. Amen? At ang confession kapag totoo, anong kasunod? Consecration. Itatalaga mo ang sarili mo sa Diyos. Maliwanag ba? Iyong itatalaga ang iyong sarili sa Panginoon. Yun ang confession. Yun ang consecration. Okay? To make or declare sacred. Meaning, it means, okay, you set apart for the service of God. May bago ka ng master. Ano mo ba? May bago ka ng susunod ang Diyos na. You follow me? And I guarantee you, kapag ito'y ginawa mo, anong kusunod ng consecration? Celebration. May kakaibang kagalakan sa iyong puso. Amen? Sapagat na-please mo ang Panginoon Diyos. Tumayo po tayo.